Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang action thriller movie series na The Transporter na ipinalabas noong 2002 na sinundan ng Part 2 noong 2005. Si Frank Martin ay isang retired na highly skilled Special Forces operative na kasalukuyang naninirahan sa Nice, isang tahimik na parte ng France. Team leader siya ng Search and Destroy Unit at nakatanggap ng Bronze Star dahil sa taglay nitong talento. Dahil wala na siya sa serbisyo, umaasa na lang ang ex-military sa kanyang pensyon. Pero liban pa dyan, kumikita din siya sa kanyang pagiging private driver, kaya tinatawag din siyang The Transporter. Napaka-estrikto ni Frank sa kanyang tatlong rules sa larangang ito. Una, wala nang magbabago sa napag-usapang deal. Pangalawa, walang banggitin na pangalan at ang huli, huwag buksan ang bagahe. Gaya ng kliyente niya ngayon. Wala siyang kaalam-alam na mga holdapper pala ang mga ito. Tatlong lalaki o 254 kilos lang ang deal nila kaya ayaw lamarga ni Frank. Galit na galit ang leader pero wala rin itong nagawa dahil hindi natinag si Frank sa baril nito. Kaya walang sabi-sabing binaril ng holdapper ang isang kasama at hinulag sa sasakyan. At dito na nagumpisang mag-drive si Frank. Marami ng pulis ang humahabol sa kanila pero walang-wala lang ito sa galing niyang umiwas sa mga ito. Ang bilis niyang makalusot at makahanap ng paraan para matakasin ang mga humahabol sa kanila. Pagdating nila sa destinasyon, binigyan siya ng extra ng leader para ihatid sila sa ibang lugar pero tinanggihan na ito ni Frank dahil hindi na umano yun part ng deal nila. Nang sumunod na araw, nilinis niya ang kanyang sasakyan na parang wala lang nangyari. At habang nagkakape siya, napanood niya sa TV na nahuli din pala ang kliyente niyang mga holdapper. Maya-maya lang ay binisita siya ng kanyang kapitbahay na French police inspector na si Tarconi. Dahil na-impress ito sa napakatahimik umano niyang buhay pero ang totoo may pagdududa din ng inspector sa kanya. Lalo na't kapareho umano ng kanyang sasakyan ang getaway vehicle ng mga holdapper kahapon. Ngunit kampante si Frank dahil ilang beses din siyang nagpalit ng plate number sa biyahe. Pagkaalis ng inspector, isang tawag ang natanggap ni Frank sa panibagong kliyente. Kasunod nito ay nakipagkita agad siya sa kliyente para pag-usapan ang detalye ng bagaheng i-deliver. Pagkatapos nilang magkasundo, nagbigay agad ito ng kalahating bayad at sinunog sa harapan ang detalyeng sinulat niya sa papel. Kinabukasan, sa eksaktong oras ng pick-up point, may sasakyang dumating sa likuran ng kotse ni Frank. Bumaba ang dalawang lalaki sa kabinitbit ng isa ang itim na bag at diretsyong nilagay sa loob ng trunk. Ito na yung bagaheng i-deliver niya. Ang hindi niya alam, isang babaeng Chinese pala ang laman ng bag. At kung hindi pa siya naflatan ng gulong, hindi sana niya malalaman na tao pala ang laman ng bag. Ngunit dahil sa kanyang rules, hindi na niya ito binigyan ng pansin. Pero dahil may busilak ding puso si Frank, binilhan niya ito ng inumin nang huminto siya sa isang convenience store. At dahil sa hindi pagsunod ng kanyang Rule 3 na huwag bubuksan ang package, dito na nagumpisa ang problema ni Frank. Nang bumalik na sila sa biyahe, hindi na tumigil sa pag-iingay ang babae. Dahil gusto pala nitong umihi. Kaya pumayag din naman siyang paihiin ito. Tinalian niya ang babae sa leeg at inurasan para makababa sa damuhan at makaihi. Ngunit paglipas ng 1 minuto, naisahan pala siya nito. Wala na pala ito sa tali dahil tumakas na. Pero hindi pa nakalayo ang babae, nahuli na niya ito. Galit si Frank sa sarili dahil sa pagsuway niya sa kanyang sariling rules. Habang buhat niya ang package sa balikat, naabutan niya ang 2 highway patrol na nag-aabang sa kanyang sasakyan. Kaya walang nagawa si Frank kundi mapalaban sa dalawa at pinatulog ang mga ito. Sa kanya nilagay sa trunk kasama ng babae. Sapagkat marami siyang aberya sa biyahe. Na-late si Frank sa takdang oras ng pagdating. Kaya nagduda ang tatanggap ng bagahe na si Wall Street na binuksan niya ang bag. Siyempre, hindi niya inamin yun. Kinatwiran na lang niya ang ilang aberya na hindi niya naiwasan gaya ng flat tire. At hindi nakita ng mga ito ang highway patrol na nasa compartment din niya. Dahil maangas siya, dito uminit ang dugo ni Wall Street sa kanya, plus malakas ang kutob nitong binuksan niya ang package kaya may gusto itong ipa-deliver pabalik, isang maliit na briefcase. At dahil wala namang pagdududa si Frank, tinanggap niya ang trabaho, ngunit ang hindi niya alam, isa palang bomba ang pinadala sa kanya.
Pagkatapos niyang magmeryenda sa convenience shop, bumili pa siya ng soft drinks para sa dalawang patrolman sa trunk, pero bigla na lang sumabog ang kanyang kotse. Paglipas ng ilang minuto, sumulpot si Frank sa bahay ni Wall Street at walang takot na nakipagsagupa sa mga tauhan ng gangster. Magaling din makipaglaban ang mga goons pero hindi man lang nahawi ang buhok ni Kalbo. Dahil sa narinig na putukan, nagkaroon ng pagkakataon ang babaeng Chinese na makatakas sa kwartong pinagkulungan ng mga ito. Nang malaman ni Frank na wala na si Wall Street sa bahay, nagpunta na siya ng parking at sinakyan ng isang itim na kotse para tumakas. Ngunit habang nasa biyahe, bigla siyang nagulat nang makita ang package na hinatid niya sa gangster. Kaya galit niya itong hinayla palabas ng sasakyan, sinabihang umihi ito hanggat gusto nito saka iniwan sa gitna ng kalsada. Nagsisigaw ang babae, pero dahil hindi naman siya likas na masama, nakonsensya si Frank at binalikan din ang babae. Pagdating nila sa bahay, dito niya nalaman na Lei ang pangalan nito. Trinato niyang bisita ang babae, hinandaan ng pagkain at sinabihang umalis kung kailan nito gusto. Sa kanya ito iniwan dahil pagod siya at kailangan ng magpahinga. At dahil sa curiosity ni Lei, nalaman din itong dati siyang special forces sa military at Bronze Star awardee pa. Kinagabihan, binisita ni Wall Street ang kanyang mga tauhan sa hospital. Pagkatapos nitong malaman na si Frank ang umatake sa mga ito, pinaslang din nito ang katiwala para hindi na makapagsalita sa mga pulis. Nang sumunod na araw, naging feel at home din si Lei sa bahay ni Frank. Naghanda ito ng almusal para sa kanilang dalawa. Ngunit dahil hindi sanay ang transporter na may kasama, hindi nito alam paano pakitunguhan ang babae. At dahil sa nangyari sa kanyang sasakyan, hindi niya inaasahang maging bisita agad niya ang inspektor. Nagduda ito sa biglaang presensya ni Lei sa bahay niya pero naging alibay niya din ang babae para hindi siya madiin sa nangyari sa kanyang kotse. Na may dalawa pang highway patrol sa trunk nito. Sagot niya kay Tarponi na ninakaw umano ang kanyang sasakyan at hindi niya alam ano na ang nangyari dito. Kaya dito na pumasok sa eksena si Lei na ang babae umano ang nag-pick up sa kanya para makauwi. Maya-maya lang ay tiningnan na ng inspektor ang bagong sasakyan sa garahe ni Frank. Buti na lang at hindi na ito nagpunta sa harapan, kundi kalaboso sana ang dalawa dahil sa damage ng kotse. Nakisakay na rin si Frank sa drama ni Lei kaya napansin ng inspektor ang sweetness nila. Hindi na ito nagbusisi pa. Pero bago ito umalis, sinabihan siya nitong bumisita sa station at dagdagan pa ang alibay nito dahil medyo malaki ang kaso ng ninakaw nitong sasakyan. Ilang minuto pa ang lumipas, may nararamdamang kakaiba si Frank sa paligid. Yun pala ay nagpalipad na si Wall Street ng RPG sa kanyang bahay. Niretrat ng mga ito ang buong kabahayan at hindi pa nakontento, magkasunod na bomba pa ang pinadala para mapulbos ang talaga sila sa loob. Ngunit dahil ex-military si Kalbo, may nakahanda na itong oxygen tank sa sekretong lagusan sa ilalim ng bahay nito. At diretso ang lagusang ito sa ilog na connected naman sa isa pa niyang bahay. Galit na galit si Frank sa nangyari sa tahimik niyang buhay. Kung hindi lang umano niya sinuway ang sariling rule na wag buksan ang bagahe, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Na problema lang talaga ang idudulot sa pag-break ng rules. Kaya inoffer ni Lei ang sarili para sa lahat ng dinala nitong problema kay Frank. At dahil sa napulbos na naman niyang bahay, dumagdag pa ito sa sakit ng ulo ni Tarponi. Nag-swimming lang umano sila at pagbalik, wasak na ang buong kabahayan. Pero nahirapan silang kambensihin ng inspektor dahil sa libo-libong bala na natagpuan sa bahay niya. Sigurado umanong may gustong pumatay sa kanya ngunit pinabulaanan niya ito na wala naman siyang maalalang kalaban o nakaalitan man lang. Nang iwanan sila sandali ni Tarponi sa opisina nito, ginalaw ni Lei ang computer ng inspektor. Hinanap nito ang profile ni Wall Street gamit ang description ng sasakyang ninakaw nila sa garahe ng gangster. Mabilis namang nakita ni Lei ang hinahanap at na-print na agad ito ng babae. Medyo iba ang kutob ng pulis sa dalawa kaya bumalik ang inspektor sa opisina nito. Ngunit wala naman itong naabutan kaya hinatid na sila ni Tarponi sa labas. Naawa ang inspektor kay Frank kaya nag-abot pa ito ng pera para umano pang gastos nila. Ayaw sana niyang tanggapin pero napakabilis ng kamay ni Lei. Pagbalik ng inspektor sa opisina, tama nga ang kutob nitong may ginalaw ang dalawa sa computer niya.
Akala ni Lay pupuntahan nila si Wall Street at mag-higanti pero wala pala sa isip ni Frank ang bagay na ito. Gusto lang ng transporter na magsimulang muli, bumili ng bagong kotse, ayusin ang bahay at kalimutan ang nangyari. Ngunit dito na sinabi ng babae ang totoong dahilan bakit siya kanidnap ng grupo. Anak pala siya ng partner ni Wall Street, na may alam siya sa ilegal na negosyo ng grupo, ang human smuggling. Nakasalukuyan umanong nasa isang container ang 400 Chinese at nakaschedule na darating ng araw na iyon. Nagalit si Frank sa babae. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya rito. Na para bang gusto talaga siyang ma-involve sa sitwasyong ito dahil sa kanyang background na nakita nito sa bahay niya. Pero dahil hindi nga siya masamang tao, naniwala siya kay Lay at gusto niyang tumulong ma-recover ang mga biktima. Kasunod nito ay pinuntahan nila si Wall Street sa opisina nito pero ayaw magsalita ng gangster at wala din silang nahanap na impormasyon tungkol sa container na sinasabi ni Lay. Hanggang dumating ang tatay ng babae. Halatang hindi ito natuwa sa ginagawa ng anak at pinasinungalingan din nito ang anumang kwento nito kay Frank. Kaya lalo lang naguguluhan ang transporter sa nangyayari. Ilang sandali pa ay tumawag ang secretary na papunta na din sa opisina ang mga pulis. Kaya bigla nilang binatukan si Frank at wala na itong malay ng madatnan ni Inspector Tarconi. Dito na ito pinagbintangan ni Wall Street ng kung ano-anong kaso kaya walang nagawa ang inspector kundi hulihin ang kapitbahay. Pero sinabihan din niya ang grupo na mag-report sa opisina nito para magbigay ng statement. Nang magising si Frank, nasa loob na siya ng kulungan. Dahil hindi na naniniwala ang inspector sa mga alibay niya, sinabihan niya ito sa totoong sitwasyon ni Lay. Alam ni Tarconi ang kakayahan ni Frank kaya may tiwala itong ma-rescue ng ex-military ang mga biktima sa container. Kailangan nga lang nilang gawin ng isang drama dahil hindi naman pwedeng gumawa ng hakbang ang inspector na hindi dadaan sa proseso. At dahil sa kanilang kunwaring hostage situation, malakas ang tiwala ng pulis sa transporter na mabilis lang nitong masolve ang problema. Nakarating sila sa port kung saan may maliit na palang bangka si Frank na nag-aantay sa kanya. Hindi na sumama ang inspector at nagbigay na lang ito ng full support sa gagawin niya. Maya-maya lang ay nasa courtyard na si Frank. Sekreto niyang pinakikinggan ang bawat container na madadaanan. Ngunit nakakarga na pala sa trailer ang container na hinahanap niya. Ilang sandali pa ay nalaman din ng grupo ang presensya ni Frank kaya napasabak na naman sa labanan si Kalbo. Ngunit ayaw siyang ipapatay ni Wall Street kaya nagkaroon pa siya ng pagkakataong makahabol sa convoy ng grupo na paalis na ng courtyard. Nakiangkas siya sa isang container pero pilit siyang nilaglag nito kaya napatalon na lang siya at bumagsak sa ibabaw ng tumatakbong bus na papasok sa station. Dito na naman isang matinding bakbakan ang kinaharap ni Kalbo. Napalaban na rin siya sa pinakamalakas na tauhan ng gangster. Pero kalaunan natakasin rin niya ang mga ito. Mabilis naman agad siyang sumunod sa pupuntahan ng convoy ngunit tumirik ang lumang sasakyang gamit niya. Sakto namang may isang maliit na eroplanong pang-agriculture na dumaan kaya sinundan niya kung saan ito maglanding. Gamit ang baril, mabilis naman agad na sumunod ang piloto sa gusto niyang mangyari. Nakita agad nila sa taas ang convoy ng gangster kaya bago siya lumundag sa eroplano, binigay niya sa piloto ang pangalan ng inspector na magkita sila sa baba kung saan hihinto ang convoy. Walang takot na nagparachute si Frank patungo sa container. At sa isang iglap, nakuha agad niya ang isa sa mga trailer. Pilit siyang ino-overtaken ng kotse at kalaunan ay nagpang-abot nga sila sa gangster. Nahulog si Frank sa truck pero nakahawak pala siya at pag-apang na pumunta sa ilalim. Pinagbabaril naman siya ng ama ni Lay pero nag-awan din niya ito ng paraan. At hindi nagtagal, nakuha din niya ulit ang trailer sa mga kamay ni Wall Street dahil hinulag niya ito. Pagdating sa isang safe na lugar, hininto na ni Frank ang trailer. Ngunit nasundan pala siya ng ama ng babae. Tinutukan siya nito ng baril at pinalakad patungo sa bangin. Minaliit pa nito ang pagkatao ni Frank na buong akala nito ay isa lang siyang simpleng driver. Babarilin na sana siya nito pero naunahan ito ng kanyang anak. Binaril ito ni Lay, na mas pinili siya nito laban sa sariling ama. Napaiyak ang babae sa ginawa pero mas inisip nito ang pagiging masamang tao ng kanyang ama. Maya-maya lang ay dumating na si Inspector Tarconi kasama pa ang ibang pulis. Binuksan na nila ang container at dito na lumabas ang mga biktimang nasa loob. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood.
Kita-kits tayo sa susunod na video.